Hoy, anong latest po mga kababayan? Ito, good news na naman tayo. Siyempre, BP Inday Sara Duterte kabayan, nanguna na naman sa bagong Tanjere Survey kabayan. Naku po, nakakuha lang naman ng 48.4% ang ating mahal na BP Inday Sara kabayan. Samantalang, yung si Madam Lenny na ipinagmamalaki ng mga kakampuenks ay pumapangalawa mga kababayan na may 28.9% di umano. At pumapangatlo itong si Riza Hontiveros kabayan ha. Naku po, na may 3.7%, sinundan naman ni Cheese Escudero na paniguradong dito tatakbong Pangulo kabayan sa 2028. May 3.5% naman at si Buying mga kababayan. Si John Vic pala kabayan. Naku po, nasama pa sa survey no, na may 1.4%. Pambihira no kabayan. Naku po. Panalo na. For sure si BP Inday mga kababayan. Di ba? At ito pang si Chua mga kababayan, humirit pa. Anya, so takot pala talaga siya sa mga nalalaman ni Ramil Madriaga. Anong takot na pinagsasabi nyo? Ha, Kong Joel? Pambira mga kababayan. The tone and substance of the Vice President Sara Duterte statement suggest fear rather than truth. Ha? Si BP Sara pa yung matatakot sa inyo? Ang bihira mga kababayan. Humirit pa talaga itong si Chua kabayan, no? Samantalang, nandito si BP Sara, personal na dumalo sa Office of the Vice President 90th anniversary event. Pambihira itong si Chua kabayan, no? Di ba? Tingnan nyo naman kabayan kung paano nagkagulo yung mga tao dyan nung nakita yung ating future president. Di po ba? Di ba? At kasama ni Madam BP, no, si dating President Gloria Arroyo mga kababayan. Di ba? Ang daming nagpapaselfie kabayan at yung BP naman natin ay syempre game na game kabayan. Di po ba? Di gaya ng ating mahal na Pangulo. Na paano-ano mga kababayan, pakaway-kaway pero sa likod ng kamera, wala palang kumaway. Di ba kabayan? Pambira. Eto yung mahal na BP natin kabayan. Tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda-ganda pa kabayan, di po ba? Ito yung gusto lang ipa-impeach kabayan. Di ba? Di po ba? Pambihira. Ma'am Ruth, Vice, may lumabas na Tangere survey. Tumaas yung preference vote niyo from 43 to 48%. Any comment on that? Well, lagi naman sa lahat ng surveys nagpapasalamat ako sa patuloy na tiwala at paniniwala ng kababayan natin sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Last question, Bril, go ahead. Naman naman yun siya. Naman ka? Wala pa mo. Oh. Isa pa ba? Itong Monday na yung deadline ng submission sa impeachment. Sige pa, Yung comment mo, ma'am, after the sufficient in substance po. Ayun. 10 days, ma'am, on Monday daw po. Nakapag-send po ba kayo ng response daw? ayun. Attorney po.
Please refer to. Kuan ka na, hapit namang Monday, no? O, ato na to kung mag-file ko, dili. Antay na. Oo. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Vice, kalalabas ng balita, possible daw na i-exclude sa defensa panel yung si Munsayag, Attorney Munsayag at si Attorney Michael Powa. Powa. May conflict of Yeah, interest may daw. conflict of interest daw. Kinuha mo Ngayon siya. ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Dito, sa tingin mo, another round of maleta na po, ba ito for against you? For the impeachment? Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Last closing statement. BB, close. Magpapatuloy po ba yung libig sa kahit na despite sa mahal ng president? Magpapatuloy ang? Libig sa kahit na program ng Yes, opo, oo. Oo, tutuloy yon dahil project na talaga yon ng Office of the Vice President. At actually nga nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in their daily commute. VP, last from my end. Balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron man, on your part, ano yung mga reflection na ginawa? Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech na kanina, is reflection on the part of the members of the House of Representatives, hindi sa akin. Vicky, sa lahat ng mga nangyayari, Vicky, how are you holding up? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? Umiyak siya ka lang. Or you move on daw. Paano mag-move on? Kuan siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Wala pati yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa Mga kanya? events. Oh, andito ako kasi it's araw ng Davao Parade. So, nandito ako sa Davao City. Mag-join sa ka ng parade. Do you birthday. join the activities mo? Yes, as usual. VP si Attorney Guanzo nag-pronounce na tatakbong senator. May mga ano ba, may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit, including Attorney Guanzo? Apat na. VP, sabi ni Saya pa ba? Marimaan ka sa tong mga nitraidor sa inyo. Adili. Hindi ka mo dumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. At pakinggan naman natin mga kababayan itong si Boss Jojo de Guzman na kung paano maghiganti ng sobrang sakit o masakit ang mga Duterte kay Marcos Jr. sa 2028 kabayan. Ito yon kapag si BP Inday ay nakaupo na po bilang Pangulo ng Pilipinas. Diba? So paano itong magantihan yung pinaggagawa ni Marcos sa kanila kabayan? Di po ba? Which is yung maghiganti ay masama kabayan pero di ba? Dapat panugutin mga kabayan. Dahil ang daming lapses yung pinagagawa ng administrasyon ngayon, di po ba mga kababayan? Lalong-lalo na yung ginawa nila kay Tatay Digong. Di po ba kabayan? Pambihira. Kaya eto, pakinggan natin si Boss Jo, kabayan. Typically si Vice President, paano ba makakaganti or paano ba maghihiganti ang mga Duterte
specifically si Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. sa 2028. Yes. Regardless kung si VP man ang maging presidente o sino man sa mga Duterte or Duterte aligned, paano sila makakaganti? Hindi magandang maghiganti, Tama. pero in a way na yung maghihiganti kasi is yung poong may kapal eh. Pero of Correct, course, Gusto. may instrument na gagamitin. And of course, sa mga tao din. Ngayon, yun yung tanong na masasagot natin ngayon. Panoorin muna natin ito and then ko-connect natin kung paano. A leader can take care of the Filipino people. Magnanakaw ang pag-usapan natin ngayon. We have a Unang tanong, pag narinig niyo ang word na pagnanakaw, sino ang unang papasok sa inyong kaisipan? new president. Parang sa quiz yan, ang daling sagutin na. Ang Pangulong Marcos Jr. ang nagsimula nung sinabi niya, mahiya naman kayo sa flood Mahiya naman control kayo. controversies na ito. Do they have the credibility to really see this through? Sa akin, our God is a God of second chances. If you remember, I don't know whether you knew that I had a Facebook page. Page yun, I had 148,000 followers at the time. And for several months, I devoted much of my space to talking about the decisions in the Supreme Court about the ill-gotten wealth. Okay, so it was already a warning na kung ito ang pamilya na ilalagay nyo, ang natural tendency ng pamilya will be to cover up for themselves. Yep. Correct, But the correct. people, according to Lenny, Hindi lang yun. Pagpapatuloy at uulitin ang ginawa ng pamilya. already chose, nanalo na si Bongbong, si Presidente Bongbong. So, pinutol ko na yung perspective na yon and sabi ko, reset, day one. Tingnan natin anong mangyayari. Pero malakas Pagbigyan kasi wala pang 100 days. yung ugong tungkol sa Correct, budget. So, may sinasabi na weak president siya, hindi niya napipigilan. May nagsasabing nagbibigay siya ng bindisyon. But in his zona, nakakagulat, siya ang nagbukas ng corruption issue. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa Kaya naman inyong ako. kapwa Pilipino. Wait, bago natin ituloy yan ito, panoorin mo natin. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, bago hindi palagay ko, alam ko, bago Mambira talaga itong mahal na Pangulo natin, mga kabayan, no? Hindi. Palagay, hindi. Alam ko. Pasko, bago magpasko. Hoy, tapos na yung Pasko, wala pang nakukulong, gunggong ka. Hintay pa naman ng hintay tong mga tanga mong supporter nung Pasko, tapos pinuyat mo lang sila. Ang sabi mo daw sa kanila, ang sabi mo, may makukulong bago magpasko, yung pala wala. Agoy. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Nag-promise ka. Alam mo na nga ang mga sandakot na mga tanga tong mga supporter mo, niloloko mo pa. Palagay ko, Pambira talaga tayong si Ben Barubal, mga kababayan, no? Astig. Ang galing ni Idol Ben Barubal, kabayan. bago hindi palagay ko, Alam ko pala. bago magpasko. Bago magpasko ng... Anong year? Yun lang. Uy! Buisit, nakalimutan yung year eh. Kayo naman kasi mga journalist, bakit kayo kumakausap ng adik eh? Ang dami naman pwedeng tanongin dyan, ang dami pwedeng kausapin, adik pa talaga yung kinausap nyo eh. Kaya nga. Alam nyo naman pag adik, wala kayong makukuhang matinong sagot dyan eh. Ang linaw-linaw ng tanong sa kanya, di ba? Ang sagot niya, palagay niya, tapos Alam alam niya. Ibig sabihin, hindi siya sure na sure siya. O hindi siya sure kung sure siya. Ang gulo, di ba? Parang sa sobrang tanga mo, hindi mo alam na tanga ka. Bago magpasko. Huwag nyo nang lokohin yung mga tao. Gusto mong may makulong? Subukan mong bumaba sa pwesto. Sigurado gugulong yung kaso. Walang malaking isdang makulong. Sa sobrang tanga mo, hindi mo alam na tanga ka, no? Kagaya nito.
Yan ang problema sa social media, napansin mo, Ma'am Rayleigh, hindi ba? Yung mga bobo biglang lumakas yung loob. Alam Wow, mga bobo biglang lumakas ang loob. mo yung ganun. Dati yung mga bobo Ang tawad niya. tahimik lang sila, ayoko magsalita. Eh sa social media naisip nila, pwede pala. Ang dami natin. Ang dami natin! Parang kontrolado natin ito. Go girl, di ba? So yun ang naging problema dyan eh. So yun ang naging So pag problema. marami na silang followers, feeling nila tama feeling na nila sila kaya talaga, nila, di ba? Eh, yung mga bobo, problema dyan, hindi naman nila alam na bobo sila eh. Ako mga bobo, hindi alam na bobo sila. Di ba? Kung gagalit sa'yo si Larry Gadon. Oo, ayaw nila Larry Gadon ng bobo eh. Alam mo kung bakit? Ba't siya galit sa bobo? Kasi parang magnanakaw yan. Galit sa kapabobo. Ayaw na. Galit sa kapabobo. Magnanakaw ay galit sa... Okay. Sa kapwa Galing, mo galing. nanakaw. Joke lang yan ha. Oo nga, comedian ka nga. Oo, galing, galing, galing. Holds bar, di Ano, ba? it's bar Oo. daw. Galing tuloy kay Ben Barumal. Kukulong hanggat kayo yung nasa pwesto. Gusto niyo ng logical? Nakita niyo yung journalist, di ba? Yung tinatanong niya, yun yung kriminal. Kung may makukulong ba daw, tinanong yung kriminal. Bago daw magpasko, sagot ng kriminal. Biruin nyo, sa laki ng budget, wala man lang napala yung mga tao. Yung 2026 budget, yari na. Habang may anomalya pa, may susunod na budget na naman sila. Nakaw. Easy money, ang kakapal. Tignan nyo Bihira na ba yan? bagong first months pa lang, first few months ng 2026. Alam mo ano sabi niya, wala na tayong budget para tumulong doon sa mga OFWs? Ha? Saan napunta? Palang buka. May parating na budget na naman sila, tapos wala pang nakukulong. Yun ang masama. Yan ang sama. Nasa political crisis na tayo ngayon. Sa history ng Pilipinas, ito ang most corrupt Education, no? Parang binaligtad lang nila. Dati DPWH, ngayon education naman. Sa education naman sila mag-concentrate. administration. Malacanang sangkot sa korupsyon. Senado sangkot sa korupsyon. Kongreso sangkot sa korupsyon. Mga ahensya ng gobyerno sangkot sa korupsyon. Pansinin nyo sila yung magnanakaw, sila din yung mag-iimbestiga. kaya Gagawa nga. sila ng malaking teleserye para mapaniwala ka. Kukuha sila ng mga extra tapos ikukulong nila. Eto namang mga tanga na to, naniwala. Yung pagiging tanga, naging hobby na nila. Sa sobrang tanga nila, yung trust rating ng amo nila naging negative 3 na. Kahit negative 3 na, yung mga tanga na to, bilib na bilib. Sa trust Agoy. rating daw kasi yung Tanga amo eh. nila nag-negative. Pero sa drug test, nag-positive. Uy, Bongbong, ang kapal ng mukha mo, bumaba ka na. Buong Pilipinas sa'yo, wala nang tiwala. Biruin mo, negative 3, hindi ba kayo nahihiya? Kaya Kung nga. presidente ng ibang bansa yan, nag-resign na. Uy, mga tanga, wala na sa kulay to. Nasa krisis na tayo. Yung biktima rito, Myanmar. buong Pilipino. Pangatlo. Yung kahirapan, hindi magtatanong kung anong kulay mo. Yung baha, hindi magtatanong kung anong kulay mo. Yung bagyo, hindi magtatanong kung anong kulay mo. Basta sa 2028, BP Sara tayo. Grabe talaga, grabe talaga si BP. Nung September, positive 25 si BP. Nung November, positive 31 si BP. Yung bongbong nyo, sarap sampalin, negative 3. Kung ako sa inyo, iuwi nyo na sa Ilocos yan. Incompetent naman yan. In short, walang silbi. Ipasok nyo na lang sa barangay yan. O kaya, parehab nyo. Pasampal nyo yung mukha para tumuwid yung panganyan. Yung national budget noong 2023, Ipa-align. 5.2 trillion. Noong 2024, 5.7 trillion. Grabe, no? Noong 2025, 6.3 trillion. Partida, puro mga ghost project pa yun. Hindi nyo napansin yung budget, palaki ng palaki. Para yung manakaw nila, padami ng Utang. padami. Oo, Sa plus history ng utang. Pilipinas, eto pinakamagnanakaw na presidente. Mas matindi pa to kay Pinoy, grabe. Kaya walang makakasuhan, sila yung kriminal, paano may mahuhuli? Mula 2023 hanggang 2025 national budget, binaboy nila. Kaya hindi malayong yung 2026 national budget, babuyin din nila. Kung kailang may anomalya, yung 2026 national budget, tinaasan pa nila. Tapos harap-harapan ka ng ninanakawan, I love BBM ka pa. Yung ulo Luwa pinatong mata. sa balikat para gamitin, hindi dekorasyon, tanga. Tapos eto yung mga pondo ng top departments, nakakagulantang. 928 billion para sa education, tapos 22 classrooms lang. Tapos 881 billion sa public works, tapos puro ghost project lang. Tapos 320 billion sa public health, tapos kinukuha lang. Yeah. Kaya kung I love BBM ka pa rin, magparehab ka na lang. Tawa mga tanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din. Miss Carla de Brick. Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Yan. Hindi tinablan ng wish. Wala
Ay! Apat pa lang napapatay ko eh. Apat. Apat na ba? Pambira. Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Marami kasi din pinapatay yung mga kurapat eh. So, Busy pa ata si kamatayan eh. hopefully, this gives them time to repent. Oo nga eh. Naalala ko kanina, nakita ko yung itsura ng buwaya eh. Parang pakiramdam ko, nahiya yung mga buwaya sa katakawan ng mga politiko natin. Oo nga, parang nakakahiya pa sa kanila. Correct! Alam niyo po, ilang docu na po ginawa ko tungkol sa mga buwaya. Sa totoo lang yung mga buwaya, hindi po ganun katakaw. Isang tao, isang araw lang kinakain ng mga yun eh. Pero yung mga politiko natin, kakaiba! Apat na pala, Kara. Akala ko dalawa pa lang eh. Para hindi malito si kamatayan, pangalanan mo na kasi. Halimbawa, First District ng Leyte. O kaya Patay. First District ng Ilocos Norte. Patay. O kaya yung magnanakaw na adik na may bibig na tabingi. Yan po. Anyway, moving on. Yan. Pakinggan natin kasi itong mensahe ni VP. Bagamat cool pa rin siya, cool-tempered. Ramdam mo eh. Ramdam mo bilang anak, pamilya. Ramdam mo yung sakit eh. Correct. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Grabe no? Talagang hindi ko talaga ma-imagine kung saan yung puso ng taong ito. I mean, palibing pa lang yung tatay mo sa libingan ng walang presidente, walang administrasyon na kagawa niyan. Tapos ganito ang gagawin mo lang sa taong nagpalibing sa libingan ng mga bayani yung tatay mo. Kaya Tama ka kita dyan, mo Boss eh, Jo. Tama. yung mga bagay na maglalagay sa sa kaso dito sa presidente at kanyang mga tauhan, pilit nilang binabaluktot yung hustisya. Yun. Gamit nila ang resources ng gobyerno na Yun. pera ng taong bayan. Ginagamit nila ang DOJ, ang PNP, halos lahat ng ahensya NBI, gamit nila, kasama. DILG, lahat. Hawak nila, kontrolado nila. Tama. Even media. Tama. Kaya nga kung meron yung hustong dapat patunguhan ng investigasyon, nililihis nila. You could imagine, example pa lang ito, no? This Madriaga, biruin ninyo itong Madriaga na ito, isa siyang kriminal. Kasalukuyang nakakulong. May kasong kidnapping. Kidnap for ransom. Ibig sabihin, trabaho nilang mangidnap para sa pera. And yet, he is the star witness. Tingnan nyo naman ang kaso niya. Taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997. Guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court para sa kasong for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ang kasong
Sila Ramil Madriaga, ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Pag hindi namin tututukan to, marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup, sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Drama king din, ha? Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, nagtungo ang nasa 100 operatiba sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas! Pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. It's 8 kilometers away from the road. Talagang tagong-tago, well vegetated. And when it comes to positioning, talagang vantage point sila, may mahirap pasukin. Wow! Pambira talaga mga kabayan, no? Oh, tapos ito pa yung ginawa nilang star witness. At gusto pa nilang protektahan kabayan. Dahil umano, gusto tong ipatsugi ni BP Inday, itong si Madriaga. Pira. Diba? Tapos gusto pa raw din tong suhulan ni BP Inday kabayan ng 1 billion. Oh, pambihira. Grabe mga kababayan, sobrang halatado na talaga nila sa pinagagawa nila kabayan, no? Diba? Totoo nga, yung sinasabi ni Boss Joe kanina, na yung pera ng ating pamahalaan ay ginamit nila para mapagtakpan yung kanilang baho kabayan. At ginamit din yung pera ng taong bayan para si BP Inday ay tuluyan na pong manahimik. Diba? Tuluyan na yung mga Duterte na di na makapwesto sa politika kabayan. Di ba? Para sila na lang kabayan. Di ba? Sobrang nakakalungkot. At eto pa po mga kababayan, pakinggan natin si Spokes na anya sinungaling si Madriaga at sinungaling din ang kanyang abogado. Naku po, niresbakan agad ni dating Spokes Roque mga kababayan, no? Itong pinagsasabi ng kampo ni Madriaga. Laban kay VP Inday Sara Duterte. Kuko. Eto, pakinggan natin kung gaano to kasinungaling si Madriaga kabayan at yung abogado niya. Yung abogado ni Ramil Madriaga na itong si Attorney Palad na ako daw po ay naghihinanakit lamang kay Ramil Madriaga dahil tinulungan niya ang ilang mga magsasaka dun sa lupa na di umano ay ako ay nabiktima ako ng mga land grabbing. Well, for the record po napakatagal na pong sinasabi niya Ramil Madriaga na tumutulong siya sa mga magsasaka na biktima ng land grabbing. Hanggang ngayon po, walang kahit anong kaso na sinampalaban sa akin for land grabbing. Meron pong isang kaso, isang abogado ng dating abogado rin ni Madriaga dito sa kidnapping case na napalitan na si Attorney Villanueva, nagdemanda po siya sa DARAP para mapawalang bisa yung deduse na pinirmahan niya doon sa kumpanya na bumili ng lupa niya. Na-dismiss na po yung kasong yun. So bukod po dito sa kaso na may nagreklamo na hindi raw niya binenta ang lupa, na na-dismiss na ang kaso, wala na pong ibang kahit anong kasong land grabbing na nasampa laban sa akin. Kasi nungalingan po na ako ay naghihinanakit dahil doon sa tinulungan niyang mga magsasaka na di umano ay biniktima ko ng land grabbing. Wala pong kahit anong reklamo for land grabbing ngayon laban sa akin bukod sa isang kaso na na-dismiss na po ng Department of Agriculture, Agrarian Reform. Bukod pa po dyan, pangalawa, hindi po totoo na ako'y naghihinanakit lang kaya sinampahan siya ng kidnapping case. Nasampahan po siya ng kidnapping dahil sabi ng dalawang binatilyong Chino na kinidnap sila ni Ramil Madriaga at kanyang mga kasamahan. Hindi po yan imbento. Sila po ay mahigit 10 araw na kinidnap at na-release lamang matapos na magbayad ng ransom ang mga magulang. At hindi lang po yan. Matapos po na mapatay ang dalawang pinaghihinalaang kidnapping sa isang barilan matapos mangyari yung pagbayad ng ransom. So hindi po hinanakit ang dahilan kung bakit siya nakasuhan. Sinabi po ng mga biktima na isa siya sa mga nang-kidnap at sabi nga ng anti-kidnapping group, siya po ang pinuno ng notorious na Madriaga Criminal Syndicate Group. Pangatlo po, bagamat hindi pa po sentensyado itong si Madriaga para dito sa 2 counts of kidnapping, nauna na po siyang nagkaroon ng sentensya ng kamatayan para din sa kidnapping. Hindi lang po natuloy ang kanyang pagpatay bilang parusa dahil siguro po
binigyan siya ng second chance ng ating Korte Suprema on automatic review, sabi daw po ng Korte Suprema, hindi raw po napatunayan beyond a reasonable doubt ang kanyang pagkakasala. Pero siya po nung minsan ay nasendansya na ng kamatayan para nga sa kidnapping. Bukod pa po dyan, sinampahan din niya ng kaso ng extortion, robbery ni dating Governor Chavit Singson. At ang pinaka-importante po, bagamat hindi pa siya sentensyado dito sa kaso na hinahawakan namin, ay siya po ay pinagkaitan na ng bail. Ibig sabihin po, pinagkaitan siya na magkaroon ng panandaliang kalayaan dahil po malakas ang ebidensya laban sa kanya. Naku po mga kababayan, pambihira. Ang daming kaso pala itong si Madriaga, kabayan. Tapos, ginawa nila itong star witness, kabayan. Ito po ang nagsasabi na ako'y land grabber. Ito po ang nagsasabi na siya daw po ay bagman ni BP Sara. Siya po ay nakakulong dahil siya po ay akusado sa 2 counts of kidnapping matapos na minsan ay siya ay nasentensyahan na ng kamatayan para po sa kidnapping, for kidnapping din, at siya rin po ay nasampahan na ng kaso for extortion robbery ni dating Governor Chavit Singson. Nakapagtataka nga po kung bakit ginagamit pa ang tao na alam naman natin ay kaduda-duda ang kredibilidad para batuhin ng putik si Vice President at batuhin ng putik ako. Uulitin ko po, kung meron nagrereklamo sa akin for land grabbing, magdemanda po sila. Hindi po pwede na paulit-ulit lang ng mga public statements sa mga abogado ni Madriaga at si Madriaga mismo ang magsasabi na ako pa po ay gumawa ng krimen. Hindi ko na nga alam po sila pinapansin dahil hindi naman kapanipaniwala itong si Madriaga. Pero nakalulungkot po kapag ang mga kapwa-abogado pa magsasabi ng mga ganyang paratang na wala naman pong ebidensya dahil ang trabaho ng mga abogado, hindi magparatang sa publiko, kundi maghain ng kaso kung meron ng ebidensya. Nasaan ang kahit anong dokumentong napirmahan ko na ako ay nag-land grabbing? Hanggang ngayon po, wala. Wala po yung pagkakaiba doon sa sinasabi nilang kaso ko na syndicated human trafficking na hanggang ngayon po, wala naman po nagrereklamo na nabiktima ko sila ng human trafficking. Nakapagtataka po kung bakit nga ako ay nasampahan ng kaso na walang piyansa na wala naman nagrereklamo laban sa akin. So again po, wag po tayo magpapalinlang. Kinakailangan po ang ebidensya para mapaniwalaan ay kapani-paniwala at dapat nanggagaling din sa mga taong dapat mapaniwalaan. Hindi gaya sa tao na gaya ni Ramil Madriaga. Yun lang po at ako po ay naniniwala na habang nandyan po ang ating Panginoon, hindi niya papayagan ang mga kasinungalingan na matanggap ng taong bayan. Wala pong pagkakasala na ginawa si Inday Sara Duterte. Ang pagkakaalam ko po, hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Ako pa po ang nagsabi sa kanya nung tinanong niya kung sino ba itong Ramil Madriaga na nagbabanta sa buhay niya at sa buhay ko. At sinabi ko nga po, yan po ay napakulong namin dahil siya po ay akusado ko sa kasong kidnapping. Ako pa po ang nagsabi kay VP Sara kung sino si Ramil Madriaga, hindi po niya kakilala yan ni minsan. Bagamat itong Ramil Madriaga, doon po sa preliminary investigation ay palagi na nag-name drop si VP Inday Sara. Ang iniisip ko nga po ng mga panahon nun, ang kapal naman itong mapang to. Akala niya pati ako na personal nakakilala ni Inday Sara, mabobola niya na siya ay malapit kay Inday Sara Duterte. Siyempre, hindi ko na kinakailangang tanungin si Inday Sara Duterte kung kakilala siya dahil ang tanging pruweba lang naman niya ay mga larawan sa panahon na nagkaroon ng oath-taking si VP Sara. Yung panahon pong yun, talagang mahigit 2 oras, wala pong ginawa si Inday Sara kung hindi mag-post para sa mga pictures dun sa mga dubalo ng oath-taking. Ulitin ko po, ang ebidensya para mapaniwalaan, dapat kapanipaniwala at dapat nanggagaling sa mga tao na dapat din paniwalaan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Naku po mga kababayan. Ibang klase talaga itong si Madriaga, kabayan, Ay nako, tapos gusto pang protektahan to ni Shell Jokno, kabayan. Dahil may nagbabanta raw po sa buhay ni Madriaga. At samantalang ito naman palang si Madriaga, ay nako po. Mamamatay tao pala to mga kababayan. Di ba? Ano ang masasabi mo sa taong to? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. At huwag kalimutang, syempre, mag-subscribe mga kababayan. At syempre, like and share na din natin yung video natin, kabayan. Maraming salamat po. God bless you po. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW. Nasa gitnang silangan ay mag-ingat po kayo.